Isang mapayapang araw po sa inyo. Ito po ang inyo pong kamag-aral, kapwa-lingkod, Pastor, Reverend Agustin M. Tanangonan Jr. ng Bride of Christ Church Incorporated, Philippines. Bumabati po sa inyong lahat. Makipagdigma, gamiting espada ang salita mo ng Diyos. Dito po ito sa Efeso 6:17. Sa magandang balita Biblia, ito po ang nakasaad. Kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ho ng Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Aming Panginoon, sa sandaling ito na kami matututo kung paano po mamuhay ng matagumpay sa pamamagitan ng inyong karunungan. Tulungan niyo po kaming makaintindi, makaunawa sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo. Pawiin niyo po anumang bigat ng pasan, isipin, bagabag, suliranin sa pangalan ni Jesus. At salamat po sa kalayaan kami ay mabago, makapagpatotoo, maging mga disipulo at tagapagdisipulo ng marami. Salamat po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makipagdigma, gamiting espada ang salita mo ng Diyos. Para matigil na ang ikalawang digmaan, ipinakita ng Amerika ang kahandaan nitong pulbusin ang Japan at mga kapanalig nitong mga bansa gamit ang bomba atomika. Nagbatigas ang Japan, kung kaya't ibinomba sa mga syudad ng Hiroshima at Nagasaki nito ang bomba atomika. Nang matikman ng bansang ito ang lagim at lawak ng pagkasira, pagkamatay at karamdamang ikinalat, sumuko ito. Sa pagkakataong ito, meron din po tayong sandata, mas makapangyarihan sa bomba atomika. Ang tawag po ay ang espada ng salita ng Diyos. Nang sulatan po ni Apostol Pablo ang mga taga-Efeso, gumamit po siya ng mga salita na madali po nila maunawaan, lalo na sa larangan kung paano po makipaglaban sa giyerang hindi nakikita, pero punong-puno ng gawa ng Diablo at 10 ng kanyang mga masasamang espiritu. Ginamit niya po roon yung armor ng kasundaluhan. At yung panghuli po na sandata ay ang espada o tabak. Ito po ay maikli na espada o tabak. Ang tawag po ay gladius. At sa kamay o mga kamay ng isang bihasang mandirigma, ito po ay malagim na katatakot na sandata. Kung kaya ito'y kinilala na tabak na gumapi sa buong mundo. Pareho pong gilid nito ay matalas at nakasusugat sa kalaban. Maaaring makamatay o talagang tiyak ang pagkamatay. Kadalasan ito po ay 20 hanggang 30 pulgada ang haba. Hindi ito yung espada na nakikita ho natin itong mga medieval period, kundi ito ho ay madalas ginamit noong unang siglo. Magaan lamang po ito. Wala pa pong 2 kilo. At maiksi, magagamit sa isang kamay, lalo't kanang kamay at sa kaliwa naman ay tangan-tangan ang kalasan. Ang mga kasundaluhan ay luluso po sa kanila pong pakikipagdigma. Opo, meron po silang sibat, pana, ngunit sang-ayon po sa panulat ni Apostol Pablo, ang gladius o ang tabak ang nagsisilbing pangunahin na sandata ng isang sundalo. At sinabi niya sa mga taga-Efeso, kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu
sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ikinumpara ni Apostol Pablo ang salita ng Diyos sa isang espada, isang gladius o isang tabak. At nang sabihin ni Apostol Pablo, kunin ninyo ang tabak, nakaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos, paano ho natin dito ilalapat sa buhay? Paano ko gagamitin bilang espada ang salita ho ng Diyos? Tandaan po natin ang 5 bagay upang magamit po natin ang espada ng salita ng Diyos. Ang sandatang hindi maaaring mawala. Ito po ang una. Ito po ay isang kailangan na sandata. May nagkomentaryo po na ito po ay absolutely necessary. Ano po? Hindi pwedeng wala. At kung sa spiritual natin, bibigyan ng focus, itong sandatang ito na hindi maaaring mawala ay naisabuhay at naihalimbawa ng Panginoong Yesus. Yung siya po ay tinukso ng Satanas sa Diablo, makikita mo natin doon sa Mateo 4:1-11, na bagamat ang Panginoong Yesus ay Diyos, Panginoon, sa katawang tao, manlilikha, walang hangganan ng kanyang kapangyarihan, ngunit ginamit niya bilang kanya pong sandata, sa panunukso ng Satanas na Diablo. Hindi pwedeng mawala ang sandatang ito. Ang tanong, nag-aalala ka pa ba kapag hindi ka nakakapagdebosyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos o hindi na? Kung ang sandata, ang tabak, ay ang salita ng Diyos, absolutely necessary, kailangan sa buhay, araw-araw, dapat siya ay lagi pong hawak, nagagamit. Ang tanong, nababagabag ka pa ba kapag hindi ka nakakapagdebosyon o hindi na? Pag hindi ka na ba nababagabag, ibig sabihin ba nun, payapa ka? Yun ho ay huwad na kapayapaan. Kasi kapag hindi ka nakapagdebosyon sa pamamagitan ng iyong pakikinig sa salita ng Diyos, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos, wala kang hawak na sandata para sa araw na yon. Kung paanong ang tubig at pagkain ay essential, absolutely necessary, ang tabak ng salita ng Diyos ay kailangan. Kung hindi ka na nababagabag, hindi ibig sabihin payapa ang buhay mo, kundi ikaw ay nadadaya, na tila baga may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa maipamuhay ang natutunang salita ng Diyos, kung kaya't nagagamit mo siyang tabak sa pang-araw-araw na problema tukso. Meron kang huwad na kapayapaan at nakatatakot po. May mga karamdaman po na matitindi na hindi symptomatic o hindi nyo makikita ang senyales o indikasyon sa panlabas. Pero ang totoo, sa loob para siyang anay na kumakain. At bandang huli, magugulat ka na lamang. Mahina na pala ang struktura dahil ang loob nito ay bukbok na. Mga kapatid, huwag mo tayong papayag na ang isang araw ay lilipas nang wala tayong sagradong debosyon o quiet time sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hayaan natin tayo po'y maarmasan ng salita ng Diyos. At kung hindi tayo nakapagdebosyon, tayo ay hindi naarmasan ng sandatang pangunahing panglaban, opensiba, laban sa maling pangangatwiran, maling pag-iisip, maling pananaw, mga pagnanasang makamundo.
Pangalawang leksyon, marapat po natin makita na ang espada ng salita ng Diyos ay sandatang tangi. Hindi sinabi ng Biblia, mga espada. Hindi rin yung sinabi ng Biblia, take the swords, plural. Kundi, kunin ninyo ang tabak. Gawing espada ang salita ng Diyos. Singular. Ibig sabihin, wala nang iba pa. Yun lang. Sa buhay na ito, pwede yung tayong magmarunong dahil tayo po ay nakakuha ng mataas na edukasyon. O di kaya tayo po ay hinog sa karanasan. O di kaya ay malikhain at maparaan ng pag-iisip sa pagbibigay niya ng katwiran o pagrarason. O di kaya may mga kinalakihan mo tayong tradisyon, kaugalian, gawain, habit sa atin pong ginagawang tahanan o sa atin pong barangay. Pero hindi sapat ang mga ito. Kasi ang mga ito ay pawang maaari hong tanggapin natin karunungan, pero karunungan ng tao. Walang tutulad po. Wala hong papantay po. Wala hong makalalampas po sa sandata na ang tawag ay salita ng Diyos. Wala na hong higit pa sa sandata na ang tawag ay espada ng salita ng Diyos. Kaya marapat na maging sandatang tangi po ito. Sa totoo lang, may itinuturing ka pa bang mas mataas kaysa sa salita ng Diyos? Kung mayroong may karamdaman, yung bang mga katotohanan ng salita ng Diyos, ang iyong espada upang labanan ang pagkatakot? O sasangguni sa magtatawas? O sasangguni sa albularyo? Sundan mo natin ang karunungan ng salita ng Diyos. Inaarmasan ho tayo na sa lahat ng bagay ating kilalanin ang karunungan, ang pamamaraan ng Diyos upang ang ating lakad ay mapatumpak, mapatama. Uunahin nating kikilalanin ang daan, ang gabay ng salita ng Diyos. Sa totoo lang, hindi na marapat na maging mas mataas pa yung atin nung natutunan, yung atin pong filosofiya, yung atin pong galing, yung atin pong pangangatwiran kaysa sa salita ng Diyos. Marapat ho, tangi, pangunahin, nangingibabaw, supremo ang salita ng Diyos. Paano pa po ba gagawing lapat sa buhay natin ang espada ng salita ng Diyos? Okay, ito yung pangatlo. Marapat na makita natin na ang tabak ng salita ng Diyos ay sandatang pangmalapitan. Pang close contact ang espada. Ang sibat po ay ihahagis nyo laban sa kaaway. Ang pana at ang araw nito ay pinalilipad din ng puwersa. Subalit ang espada po ay pang malapitan. Bakit po? Bakit po yun ang ginamit na paghahalin tulad ni Apostol Pablo? Well, kasi ang digmaang espiritual, kadalasan na sa ating pag-iisip. Ang digmaang espiritual, andiyan sa sariling pamilya, sa loob ng tahanan, sa kapitbahay, sa opisina, sa paaralan, sa iyong pagbabiyahe, minsan sa mga kapatiran. At sinadya ng Diyos na isulat ni Apostol Pablo ang Efesos sa panahon na ang kasandatahan ay hindi kagaya ng mga mayroon ngayon na mga superior na mga resulta ng technology, na ang ibig sabihin, personal kang haharap. Ikaw mismo ay lalaban. Hindi pwedeng mananahimik ka lang.
Kailangan may posisyon ka na maka-Diyos. O, naiipit ka dahil mahusay na mga tuwiran ng iyong mga anak. O naiipit ka dahil may mga kaibigan ka na inaakay-akay at ang galing nilang magrason o mag-alibay. At tila baga dahil sa sila ay mas mataas ang pinag-aralan, natutsope ka. Hindi po. Kailangan nating matutunan, aktual, personal, malapitan, na magamit ang salita ng Diyos. At tayo po ay makapangatwiran, makapagrason. At magugulat sila dahil ang karunungan ng salita ng Diyos ay supremo sa lahat ng karunungan na mayroon ang isang tao. Kaya huwag mo tayong mangingimi. Pastor, ganun mo talaga? Kinakailangan close contact? Opo, kasi gusto ng Diyos. Personal mo rin maranasan, ikaw mismo sa iyong personal, nag-iisa na pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Paglalapat ng salita ng Diyos sa pangit na pag-iisip. Paglalapat ng salita ng Diyos sa isang kakonflikt sa trabaho, kakonflikt sa bahay. Paglalapat ng salita ng Diyos sa kakonflikt na mga anak na ayaw sumunod. Ikaw mismo maranasan mo na isang Diyos, yung kagalingan, kahusayan ng salita ng Diyos. At ang hantungan nito, ikaw ay mapapapuri, mapapasamba dahil ang salita ng Diyos ay tunay ngang karunungan. Ang tanong, handa ka bang lumaban? Hawak ang espada ng salita ng Diyos kahit mag-isa ka lang? Handa ka ba? O, ang mga kaibigan mo ay mga hindi Christians. Pag ikaw ay nakikipag-usap sa kanila sa Facebook, ang dami nilang pinopost sa kanilang wall na magaganda pero hindi maka-Diyos na mga kasabihan o saying o food for thought. Handa ka ba? Na dahil nagmamalasakit ka sa iyong mga ka-close, kapamilya, gamitin ang tabak ng salita ng Diyos. Kahit mag-isa ka lang, na ituwid ang maluktot, magliwanag sa dilim, magdala ng pagtuturo sa kamangmangan. Handa ka ba? Pastor, sasama ang loob nila. Bakit? Ang tunay na nagmamahal, magsasabi ng totoo. Ang tunay na nagmamalasakit, kahit ang dala niyang gamot ay hindi masarap, ilalapat niya, gumaling lamang ang may karamdaman. Yun po yung pangatlo. Paano ko ba gagamitin bilang espada ang salita ng Diyos? Pang-apat, marapat nating maisip na ang espada ng salita ng Diyos ay sandatang gamit ng Espiritu. Sa Ingles, ginamit po ang preposition na of, sword of the Spirit. Sa Tagalog po, ang katumbas ng of ay ng. Mga salitang nagpapakita ng pagkaari, pagkaangkin, at paggamit ng Espiritu. Ano po ang punto ng salita ng Diyos? Ito, maggagabay, mag-aaliw, magtuturo, magsasaway ang Espiritu ayon sa salita ng Diyos. Ang loyalty, ang devotion ng Holy Spirit ay ang salita ng Diyos. Ang banal na Trinidad ay may perpektong pagkakaisa. Walang conflict. May perpektong kabuuan. Ang sabi ni Charles Spurgeon, ang prinsipe ng mga mangangaral, ang salita ng Diyos, ang karuwahe na naghahatid sa banal na Espiritu. O kaiinam ng mga salita. Kaya kung wala kang salita ng Diyos ng araw na yaon, paano ka maliwanag na makatatanggap ng paggabay, pag-aaliw, pagtuturo, maging pagsasaway ng banal na Espiritu? Pero kung meron kang salita ng Diyos na nakabisado, na aral na bulay-bulay, magugulat ka. Mangingibabaw ang mga katotohanan ito na iyong nabasa sa tinta at papel. At sa gitna ng matinding pangangailangan ay magiging buhay sila at sigla at kapangyarihan diyan sa iyong pag-iisip, diyan sa iyong kaloob-looban. Maaaring nagdi-delay maging pag-iisip
Dahil sa ang daming problema, ang daming kabigatan, ang daming conflict, ang daming pahirap. Pero pagka naalala mo ang salita ng Diyos, may sasabog na liwanag sa iyong pag-iisip. At muli titingin ka sa buhay na ito na may pag-asa. Maaring nasasaktan ka. Dahil ang daming mga taong may mga pain din at nandadala din sila ng pain sa kanilang kapwa-tao. Pero kung ikaw ay may salita mo ng Diyos na inaral, kinabisado, narinig mo ang banayang tinig ng Diyos na nangusap sa kaloob-looban mo, mararanasan mo na yung galit ay mapapalitan ng habag. Yung nagsisinakbong mga damdamin ay mapapalitan ng hinahon sapagkat yung salita ng Diyos ay buhay na pinuputol at pinapatay ang mga nasa na mali. Kapangyarihan ang tabak ng Espiritu. Sa Amplified Bible, ganito pa ang sabi, the sword that the Spirit wields. Ang ibig sabihin ng wields ay under control o disposal. Ibig sabihin, kapag ginagamit ang salita ng Diyos, ninuman, nasa ilalim ng pamamahala ng Espiritu ng Diyos ang gumagamit ito. Ibig sabihin, lumalaban ang gumagamit ng espada ng salita ng Diyos sa lakas at dunong ng Espiritu. Amen. Amen. Kaya pala, kahit mag-iisa ka sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay, at tila baga kahit may mga kasama hindi nila nararamdaman na hindi sila nakakahati sa pasan-pasan mo. Pero kapag ginagamit mo ang salita ng Diyos, iisipin mo, lumalaban ka sa ilalim ng pamamahala, sa ilalim ng covering, sa ilalim ng lakas at dunong ng Espiritu. Kaya damang-dama mo, may kakaibang puwersa, may kakaibang inspirasyon, may kakaibang kumpiyansa at lakas na umarap sa buhay na ito. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay umaayon, dinadala ng salita ng Diyos. Nadarama mo ba ang katotohanan tuwing ginagamit mo ang salita ng Diyos? Nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos? Nadarama mo ba? Nararamdaman mo ba? Kailangan may sa isip po natin to. Ito ay aklat ng kapangyarihan. Ito ay aklat ng buhay. Ito ay aklat ng makapangyarihang Diyos na malilikha, Yahweh, El Shaddai, Yesu Kristo. At kapag ginagamit natin ang salita ng Diyos bilang ating tabak, marapat isa-isip natin, dahil sa salita ng Diyos, ako ay makapangyarihan. Di ba? Anong tawag guro sa mga taong nahuhulihan ng mga ice pick? Meron pong checkpoint. Dumaan itong mga talubata. Nahulihan ng mga ice pick. Knife. At ang immediate na kaso? Possession of deadly weapon. Mga kapatid. Pag ikaw at ako ay may pinangahawakang salita ng Diyos, you are in possession of a very deadly weapon. At ang weapon ito ay sumisira sa gawa ng kaaway. At ang deadly weapon ito ay pumapatay sa mga makamundo at maling pagdanasa. Paano ko po ba gagamitin pa bilang espada ang salita ng Diyos? At ito po ang panghuli. Marapat na maisaisip po natin na ang sandatang espada ng salita ng Diyos ay kinukuha. Sa New International Version Bible, ang ginamit ay take. Nasa Pilipino, ang katumbas ay hawakan. Pareho po ang salitang ito ay isang order buhat sa Diyos. Ino-orderan tayo ng Diyos. Hawakan. Take the Word of God. At paano mo siya mahahawakan, makukuha? Kailangan mong pakikinggan, babasahin, pag-aaralan, sasauluhin, bubulay-bulayin, papraktisin ang Word of God.
Hindi mo siya mahahawakan nang hindi mo pinapakinggan, nang hindi mo binabasa, nang hindi mo pinag-aaralan, nang hindi mo sinasaulo, nang hindi mo binubulay-bulay, nang hindi mo pinapractice ang Word of God. Come! Pakinggan ang salita ng Diyos na tabak ng iyong buhay. Come! Basahin ang aklat ng buhay na sa iyo ay magpapasikla. Come! Pag-aralan ang salita ng kapangyarihan na sa iyo ay magbibigay ng liwanag. Come sa uluhi ng salita ng Diyos na tutulungan kang mamuhay na dalisay at pure sa mundong masalimuot at puno ng masamang mga pitakam at bulay-bulayin ang mga salita ng Diyos na siyang puputol at sisira sa mga filosofiya, mga belief, paniniwala na mali dyan sa ating isipan, at mararanasan mo sa iyong pag-iisip, ikaw ay malaya. Sa Hebrew Greek Key Study Bible, ang salitang take, ang komentaryo ay to accept deliberately, readily. Ang tanggapin ng sinasadya at mabilisan. Mga kapatid, ang sandatang kinukuha, espada ng salita ng Diyos, ay marapat sinasadya at mabilisan ng natin kinukuha. Ang sabi pa ng komentaryo ng Hebrew Greek Key Study Bible ay ito: the word suggests receptivity, favor, or interest on the part of the subject. Yung bang ikaw at ako ay matugunin. Ikaw at ako ay pumapabor sa salita ng Diyos. Ikaw at ako ay interesado pa rin sa salita ng Diyos. Doon mo kinukuha na pangahawakan ang salita ng Diyos. Ano ang damdamin mo sa Word of God? Lalo na pagka may karamdaman. Ano ang damdamin mo sa Word of God? Lalo na pagka walang pera. Ano ang damdamin mo sa Word of God? Pagka may mga conflict, matugunin pa rin ba? Dapat matugunin. At kung hindi na matugunin, magsisi tayo, Lord. Hindi na po ako responsive sa inyong mga salita. Nauumay po ako, patawad po, Panginoon. Pabor ka pa rin pa ba sa salita ng Diyos o mas maging ibabaw sa iyo yung boses na mas malakas na sumisigaw dyan sa paligid mo? Dapat, kahit anong sigaw ng kaaway, kahit anong mga sigaw na ating narinig na maghapon, mangibabaw sa atin ang sigaw ng Word of God. Interesado ko pa rin pa ba sa salita ng Diyos o kinakain ka na ng mas matinding interes sa TikTok at sa meme at sa mga nakikita mong commercial at advertisement sa Facebook wall? Halina! Balikan natin yung marapat na saloobin para sa salita ng Diyos. Matugunin, pumapabor, at interesado. Ito ang salita ng Diyos. Makipagdigma. Gamiting espada ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, ngayong oras na ito, gagamitin ko pong espada ang inyong salita. Kukunin ko po ito palagi. Ituturing na aking buhay at hindi po pwedeng wala sa buhay ko. Salamat po sa tuwing ginagamit ko ito. Ako'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya papaboran ko ito. Magiging interesado ako palagi dito. At magiging matugunin. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maranatha.